Bakit kailangan nating gumamit ng Teflon para selyuhan ang mga tubo? Kamusta mga ina ng inhinyeriya? Ngayon, pag-uusapan natin ang misteryong madalas nating maranasan tungkol sa pagtutubero o koneksyong may sinulid. Bakit natin kailangan ng puti o dilaw na tape sa mga sinulid ng tubo? Naranasan mo na bang mapunta sa sitwasyon na kahit anong higpit mo sa gripo o balbula, hindi pa rin tumitigil ang pagtulo nito? Ang sagot sa problemang ito at solusyon sa maraming sakit ng ulo ay nasa isang material na tinatawag nating PTFE, mas kilala bilang ang sikat na Teflon tape. Pero bakit na ba naging mahalaga ang fitang ito para matiyak ang perpektong selyo sa mga sistemang hidroliko at pneumatic? Para maintindihan natin, dapat muna nating alisin ang maling akala na kaya ng sinulid ng tubo magselyo mag-isa. Ang totoo, kahit gaano pa kaayos ang pagkakagawa, ang mga sinulid na metal o PVC ay may mga microscopicong imperfeksyon. Isipin mong sinusuri mo ang ibabaw ng metal gamit ang napakalakas na mikroskopyo. Makikita mo ang mga tuktok at lambak, maliliit na hindi kapantayan na di kita ng ating mata. Kapag iniroskas mo ang isang piraso sa isa pa, ang mga imperfeksyon ay nagiging maliliit na daanan na parang lagusan, kung saan maaaring makatakas ang tubig, gas o langis kapag may presyon. Bukod pa rito, ang hugis helicoidal ng sinulid, kahit na idinisenyo upang mahigpit na pagdugtungin ang mga piraso, ay hindi talaga isang mekanismo ng selyo. Ito ay nagsisilbi upang lumiha ng mechanical na pagkakabit, hindi bilang harang sa pagdaan ng mga likido o gas. Kaya lumilitaw ang tanong, paano natin mapupunan ang mga maliliit na puwang na ito at matitiyak na ang pagkakabit ay ganap na selyado upang maiwasan ang hindi kanais-nais na pagtagas? Diyan mismong dito pumapasok ang galing ng Teflon. O mas tamang sabihin, ang polytrafluetyleno. Ano ang material na ito at anong katangian ang nagpapaspecial dito para sa pagsil ng sinulid? Ang PTFE. Isa itong sintetikong polymer, kilala dahil sa kamanghamanghang katangian nito ng mababang friction, resistensya sa chemical, at higit sa lahat para sa ating usapan, ang kakayahan nitong maging malambot at nababago ang hugis kapag napipisil. Isipin mo ito na parang clay na sobrang nipis at makinis. Kapag inikot mo ang tape na ito sa mga sinulid ng tubo at pagkatapos ay hinigpitan, ang presyong nalilikan ng pag-ikot ay nadudulot na makompress ang PTFE. At ito ay humuhulma ng perpekto sa lahat ng mga microscopic na imperfeksyon na nabanggit natin. Pinupuno nito ang mga lambak, binabalot ang tuktok, at lumilikan ng pantay na harang sa pagitan ng metal na ibabaw, inaalis ang daan ng pagtakas ng likido. Bukod sa pagpuno ng mga espasyo, ang katangian nitong hindi madaling dumikit at may mababang alitan ay may mahalagang papel din. Ang katangian ng mababang alitan ng PTFE ay tunay na isang alas para sa mga installer. Pero paano ito nakakatulong sa pagsisil? Kapag inilalagay ang tape, ang mga sinulid ay dumudulas sa isa't isa na may mas kaunting friksyon. Nagpapahintulot ito na mas higpitan ang koneksyon gamit ang mas maraming torque nang hindi na uupod ang mga rosca o nasisira ang piyesa. Habang mas mahigpit ang koneksyon, mas nade-deform at nakokompak ang PTFE sa mga imperfeksyon na nagreresulta sa mas epektibo at matagal na selyo. Bukod dito, ang anti-friction na katangian ay may isa pang practical at kadalasang di napapansing benepisyo, ang madaling pagbaklas. Sino ba naman ang hindi nahirapan magtanggal ng koneksyon na mahigpit na at ilang taon nang nakakabit ng mga sinulid ay kalawangin o parang pinaghinang na ng panahon? Ang PTFE ay kumikilos bilang isang solidong pampadulas, pinipigilan ang mga metal na magkadikit ng direkta at magdikit sa isa't isa, kaya't mas madali ang pagmamantini at pagpapalit ng mga piyesa sa hinaharap. Ang versatility nito ay hindi lang sa physical na katangian bilang pampuno at pampadulas. Ang mahusay nitong resistensya sa chemical ay dahilan kung bakit ito ang ideal na pagpipilian para sa maraming aplikasyon.
Naisip mo na ba kung ang parehong tape na ginagamit mo sa tubig sa bahay ay pwede rin sa gasol o sa iba pang mas matitinding chemical? Sa karamihan ng mga kaso, ang sagot ay oo. Ang PTFE ay halos hindi naapektuhan ng karamihan sa mga chemical, asido, solvent at base. Ibig sabihin, hindi ito nagre-react sa mga dumadaloy na sangkap sa mga tubo. Mahalaga ito para matiyak na mananatiling buo ang selyo at hindi masisira sa paglipas ng panahon kahit ano pa ang dinadala. Isipin ang sakuna kung matunaw ang tape na pang-seal ng sinulid dahil sa isang particular na gas o chemical na pang-industriya. Hindi maiwasan ang mga tagas at posibleng maging delikado pa ito. Ang kakayahan nitong tiisin ang malawak na saklaw ng temperatura. Mula sa sobrang lamig hanggang sa sobrang init ay nakakatulong din sa pagiging laganap nito. Sa mga sistema ng pagpainit, pagpapalamig, o sa mga industrial na lugar na may matitinding pagbabago ng temperatura, nananatili ang mga katanghian nitong pang-seal, hindi ito tumitigas o lumalambot na maaaring makasira sa integridad ng koneksyon. Pero kung iisa lang naman ang uri ng Teflon, bakit may iba't ibang kulay pa rin ng tape na nakikita natin tulad ng puti, dilaw, at rosas? Karaniwan itong tanong at ang totoo, sa chemical na aspeto, ang batayang materya ng lahat ng tape na ito ay PTFE. Ang iba't ibang kulay ay kadalasang nagpapahiwatig ng kapal ng tape at ang inirerekomendang gamit nito kahit na pareho lang ang pangunahing sangkap. Halimbawa, ang puting tape ay karaniwan at maraming gamit para sa tubig at iba pang layunin. Ang dilaw na tape ay karaniwang mas makapal at mas siksik. Idinisenyo ito particular para sa mga linya ng gas, propano, butane, natural na gas kung saan mas matibay na selyo ang kinakailangan dahil sa mas pabago-bagong katanghian ng mga sangkap na ito. Ang pink na tape naman ay maaring gamitin para sa inuming tubig o sa mga aplikasyon na may mataas na presyon na nagbibigay ng mas mataas pang densidad at tibay. Ang mahalaga ay laging tingnan ang espesipikasyon ng gumawa at ang uri ng sangkap na dadalhin para masigurong tama ang gagamiting tape. Para magamit ng husto ang lahat ng mga katangiang ito, mahalaga ang tamang paglalagay ng tape. Alam mo ba ang tamang paraan ng paglalagay nito para masigurong epektibo ang seal? Madali lang ang proseso pero kailangan ng atensyon sa ilang detalye. Una, siguraduhin na malinis at tuyo ang mga sinulid ng tubo. Pagkatapos, simulan mong ibalot ang tape ng pakanan sa parehong direksyon kung saan mo higpitan ang koneksyon. Mahalaga ito dahil kung ibabalot mo ng pabaliktad o pakaliwa, maaring matanggal o magsiksikan ng tape kapag hinihigpitan mo na ang koneksyon. Maaring mag-iba ang bilang ng ikot. Pero kadalasan, 3 hanggang 5 buong ikot ay sapat na para sa karamihan ng mga gamit, tinatakpan ang buong bahagi ng sinulid na didikit sa kabilang piraso. Ang layunin ay makagawa ng pantay na patong na pwedeng sumiksik at magselyo. Ang paghigpit ng koneksyon gamit ang tamang kagamitan at paglalagay ng tamang torque ay nagsisiguro na magampanan ng tape ang papel nito bilang mabisang pang-seal. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang kampanilya para makatanggap ng mga notifikasyon. Kung interesado ka sa aming nilalaman, maaari kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa dito sa platform at maalala ka sa aming mga video. At kung ikaw ay curious na malaman pa ang tungkol sa mga kursong inirerekomenda namin, iscan mo lang ang QR code dito sa gilid o i-click ang link sa description ng video para magkaroon ng access sa iba't ibang oportunidad na mapaunlad ang iyong mga kakayahan na siguradong makakatulong sa iyong karera. Ikaw, kumusta? Naranasan mo na bang malutas ang tagas gamit ang thread seal tape? Alam mo bang lahat ng dahilan kung bakit natin ginagamit ang versatile na material na ito? Ilagay ang komento mo sa ibaba para malaman ko ang iyong kwento at karanasan. Dito sa gilid, may 2 pagpipilian ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at pag-isipang maging miyembro ng channel. Sa mga mahilig sa inhinyeriya, malaking yakap at kita tayo sa next video.